beloved Boss Mike Cervera. Eto na nga, mga kababayan, lumabas na sa lungga. Lumabas na sa lungga, etong inaantay natin na matagal ding nagtago. Nagtago matapos nga ito, mga kababayan, ay nagbanta, nagmumura, at may papugot ulo pa. Ano? So eto na mga kababayan, ang namiss nyo, ang vice presidente nyo, kayo mga DTS, ano? Ay, mga kababayan, bago kayo malibang, paalala ko lang Catherine Galpo Rosemary Quinto, ano? Huwag niyong kalimutang mag-like kasi uso ngayon ang pagre-report. Kaya kailangan mas marami tayo. Mas marami ang like kaysa nanonood. Alam ko maraming nanonood mga spotter dito. Nag-aabang sila sa mga salitaan natin na gusto nilang gayahin. Una, mga kababayan, humarap muna kayo sa camera nang maayos ang itsura. Pero kung hindi nyo kaya na haharap sa camera at magbablog kayo na maayos ang itsura, naku, lalong hindi nyo magagaya ang estilo ni Mike Cervera. Di po ba? Kaya mga kababayan, umpisan nyo na sa mga hindi pa nakakapag-like at uumpisan na natin tong si Sarah. Ay, pasok! February, pumunta akong Japan. Nang pati nga, yung itsura, stress na. Pag nakita nyo itsura ni Sarah, yan, lakihan ko pa. Kita nyo naman. Nangangalong mata na. Nangangalong mata na ang itsura ni Sarah. Tila ba parang pumayat ka? Mukhang stress ka. Ano, mga kababayan? Stress si Sarah. Eto na. 2 buwang ka raw wala. Saan ka nagtungo, Sarah? Tuloy. Noong January, pumunta akong Japan. Nagkasali tayo. Na-meet ko yung ating mga... Alam nyo nagsisinungaling agad ito, hindi pa nag-uumpisa, Napapaludok na. Sarah, bakit ganun? Parang hindi ka nagsasabi ng totoo. Tandaan nyo, yung kausap ninyo, yung medyo napapalunok, na kauumpisa pa lang magsalita o magdahilan. Ako, malamang nagsisinungaling yan. Tuloy na, eto na. Noong January, pumunta akong Japan. Na-meet ko yung ating mga overseas Filipinos na nakatira na doon, nagtatrabaho doon, at marami sa kanilang mga pamilya ang nandito sa Pilipinas. At tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028, at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin. Bakit? Tatakbo daw mga kababayan dahil may dahilan. Ano yung dahilan? Running in the 2028 presidential elections. Sige, kinukonsidera daw ni Sara Duterte yung pagtakbo bilang Pangulo ng bansang ito. Ano ang dahilan sa pagtakbo? Dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin. Dahil daw may nakikita siya sa bayan natin na dapat ayusin. Sarah, tanong ko lang, kung yung DepEd nga hindi mo naayos, di ba mga kababayan? Kung yung DepEd nga mga kababayan hindi naayos niyan, yung buong bansa pa kaya? Nauutal. Sabi ni Mayor Along, bipik ko, nauutal ka. Kasi nga sinungaling siya. Nagsisinungaling. Sabi rito mga kababayan, meron daw aayusin. Nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin. Okay. Dapat baguhin. Ano yun? Ano yung babaguhin? Mga kababayan, ano yung babaguhin? Siguro kailangan baguhin yung nakukulimbat na pera, ano? Mukhang mababa pa. Mukhang mababa pa yung nakukulimbat na pera. Kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin. Hindi mo nga napalagot, hindi mo nga naging
competitive yung ating DepEd. Naalala mo ba yung PESA? Bagsak tayo, pinakakulelat. Engot talaga. Mga kababayan. Grabe, no? Yung gustong tumakbo pero wala pang napapatunayan. Tandaan nyo mga kababayan na BP slow na sumagot. Oo, parang katatapos lang. Mayor Along, yung bata mo, oo, slow na sumagot. Kakatapos lang. Kita nyo mga kababayan yung mga dahilan, ulitin lang natin konti. At baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin. Paano nga kasi, Sarah? Ako'y nahihiya na. Oy, mga DDS, pagtanggol nyo naman ha. Pakisabi nga kung ano accomplishment niya. Kung meron na ba siyang nagawa, naging vice presidente na, naging DepEd secretary na. Ang tanong ko, napaangat niya ba yung departamento na yan? DepEd? Di ba't kulelat tayo sa PESA? Nako, mga kababayan. Dito sa ating region, at hindi lang sa region, kundi sa buong mundo, Napatik talaga. Oo, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa buong mundo daw kailangan maging competitive tayo. Ano kaya yung pagiging competitive na sinasabi niya? Yung bang kailangan lahat ng barangay nyo may sugalan ng pogo para wagi tayo? At kailangan ba mga kababayan yung mga nag-i-illegal logging sa mga lugar ninyo para makalbo ang kabundukan? Yan po mga kababayan ang mga issue niyan. At kailangan ba magkaroon na ng talipapa ng shabu sa lahat ng mga lugar ninyo? Mga kababayan, ganun ba? Kasi ganito mga kababayan, yung pinagmamalaki ni Sara Duterte, abay, ang dami na nating pinakita. Shabu sa Davao City. Patayan sa Davao City. Oh, may bago na naman. Shabu sa Davao City. Abot sa kapin 18 million pesos nga kantidad sa gituang shabu ang naharang sa Task Force Davao Sirawan Checkpoint. Diyos ko! Davao na naman, may nasa sabat na namang droga. Digong, bakit ba? Hindi ko maintindihan at hindi maintindihan na nakakaraming tao rito. Ha? Parang sa lugar lang ni, Along. Di ba, Along? Parang marami ding droga dyan, Kasi yan yung mga sinasabing pugad Oh, tuloy. Point sa Davao City. Samtang top 2 city-level drug personality nga nagkupot sab og sobra 1 million pesos sa gituang shabu ang nadakpan sa kapulisan sa Davao City. Nako, sa Davao City na naman droga. Hindi natatapos mga kababayan yung Davao City, mga kababayan. Puro droga na lang ang nahuhuli dyan. Madalas sabihin ni Digong, sa Davao, walang shabu. Sa amin, sa Davao, walang sigarilyo. Sa amin, sa Davao, tahimik doon. Paano hindi matatahimik yung mga tao ay natatakot lang sa'yo? Diba, mga kababayan? Kaya ganon. Pero yung mga balita, hindi maitatago. Balita ngayon, balita bukas, balita noon, at magiging balita pa sa mga susunod na araw. Shabu na naman nahuli sa Davao. Anak ng pating na yan. Oh, style ko yun. Di ba? Hindi nyo style at hindi nyo kayang gayahin yung ganong mga pananaw at ganong mga komento. Kaya yung mga aso, manahimik na kayo. Oo, tuloy. Nawa pa daw akong bayani. Tuloy. Aning report ni Argil, relator. Tungod sa hugot nga intel monitoring sa Davao City Police ug Task Force Davao, naharang sa Task Force Davao Sirawan Checkpoint ang usa ka SUV Domingo sa hapon. Ato sa pagpahigayon og routine check ug inspeksyon sa maong sakyanan, nakita ang usa ka gamayng brown envelope nga dunay nakagawas nga transparent plastic sachet sa gituhang shabu sa salog sa maong sakyanan. Nakita sab ang duha ka transparent Baste! Pakitang tao! Paano yan? Ikaw na mismo magpapatunay nito na may shabu sa Davao na
na pinamumunuan ninyo. Tapos sasabihin nyo, wala. O ayan, ikaw mismo nagpakita. Ikaw pa mismo pumunta. Para ano ba yan? Aabsueltuhin mo ba? Tanong ko lang naman. Kaya ka ba nandyan, aabsueltuhin mo yung nahuli na yan? Di po ba, mga kababayan? Ay, nako. Celophanes, di na sayrang, duna kinisulod nga 19 ka sachet sa Ala ka, daming shabu! Daming shabu sa Davao, mga kababayan. Naging saksi pa si Basti dyan. Oh. gituhang shabu. Miabot sa kapin usa ka kilo sa gituhang shabu nga mobalor og kapin 18 million pesos ang nasakmit sa mga otoridad. Ang dami, 18 million, mga kababayan, nasa bat lang. Dali-dali pumunta yung mayor para magpakita. Uy, ako nakahuli dyan. Para sabihin lang ganun. Hoy, Basti, checkpoint yan. Anong ko lang, baka nga mamaya walang mapanagot dyan. Dahil pumunta ka riyan. Dahil alam mo naman, yung tatay mo, lahat ng mga drug lord, big time drug lord sa bansang ito, abay, pinatakas nun. Ganon din ba gagawin ni Basti doon? Baka naman, tanong ko, Basti, nakulong na ba yan? O bigla na lang naglaho yan? Ano? Gilayong giaresto sila Crisil J. Lasha, 29 anyos, ug Antonio Palacios Jr., 30 anyos, nga pulos taga New Corelia, Davao del Norte. No, taga Davao del Norte, pumupasok sa Davao City. Bakit ganon? Wala pala eh, mahina pala kayo eh. Biruin ninyo. Oh, sa karatig na bayan ninyo eh, napapasok kayo. Sinusuplayan nila ng shabu. Oh, paano ngayon to, mga kababayan? May possibility, sir, nga diri sa Davao or napoy possibility nga itabok nila sa Davao City. Pero sa intel reports, sa gipangusgan nga illegal drugs campaign, no, sa ato ang PNP o sa ato ang partner law enforcement offices, so successful ang pag-conduct o kanang joint operation. Sa Siyempre, bago na Pangulo. Pangulo na natin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang pinupuntirya yung mga drug lord. Noong panahon ni Digong, mga kababayan, pinuntirya yung mga maliliit nating mga gumagamit na kababayan at dinamay pa yung mga ibang hindi naman. Ngayon, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, ang pinupuntirya yung malalaking isda, kumbaga kasabihan. Diba? Malalaking isda ang punterya ni Pangulong Bongbong. Samantalang noon, uulitin ko lang, si Digong ang pinunterya yung mahihirap na tao noon. Diba? daghan sa gituwang shabu nga nasakmit gikan sa mga dinakpan, ginalantaw nga dili lang kini ang unang higayon sa ilang pagbiyahe og illegal nga droga. Yan ba, Sarah? Sana bago mo sabihing tatakbo ka at marami kang aayusin sa bansa, ayusin mo muna yung Davao dahil si Baste hindi kaya. Kahit sana maging barangay tanod ka na lang o XO na lang. Para lang kahit papano, Sarah, may makita kaming nagawa. Kasi hanggang sa ngayon, Sarah, wala kaming maipagmalaki kung ikaw ang magiging presidente. Di po ba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.